Ano ngayon ang nangyayari sa Davao City? Nakakagulat. Congratulations, Mayor Sebastian Baste Duterte. Pero teka, ang nanalo ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bakit si Baste ang magiging mayor? At ano ito ang Vice Mayor Rodrigo Duterte? Nakakagulat. Bakit tila bumaliktad? Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Halimbawa manalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yun? Okay. Sa ating pong batas, sa ating pong rules, hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may kahit may kaso ay mapoproklama po, Ma'am Karen. Alvin, alam nating lahat na patuloy na nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. So kung sakali, assuming in the eventuality na manalo si dating Pangulong Duterte sa pagka-alkalde ng Davao City, automatic na ang Vice Mayor ang siyang magiging tatayong alkalde ng lungsod na ito. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Panalo na si Tatay Digong. Pero teka, bakit parang binaliktad ang mundo? Panalo si Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Panalo rin si Baste Duterte bilang vice mayor. Pero may malaking pero sa kwentong ito. Kung si Rodrigo Duterte ang mayor at si Baste ang vice mayor, bakit si Baste ang magiging mayor? At kung si Baste ang mayor, sino ang magiging vice mayor? At baka mabigla ka, kaibigan, ang pangalan ng magiging vice mayor ay Rodrigo Duterte. Hold tight, baka sa dulo ng artikel na ito mapapatanong ka, nagkabaliktad na ba ang lahat? Oo, panalo si Mayor Rodrigo Duterte, pero nakakulong. March 2025, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naaresto at dinala sa The Hague, Netherlands para humarap sa kaso sa International Criminal Court. Habang ginaganap ang halalan, wala siya sa bansa, pero kahit wala, nanalo pa rin siya bilang mayor ng Davao City. Therefore, sabi ng COMELEC, we can proclaim him in absentia. Pero may problema. Hindi pa siya nakakapanumpa sa tungkulin, walang oath of office, walang formal na pag-upo. Kaya may kailangang umakto bilang mayor. Enter, acting mayor Baste Duterte. Ang vice mayor-elect na si Baste Duterte, anak ni Tatay Digong, ang ngayon ay magiging acting mayor ng Davao. Kasi nga sa batas, kung di makaupo ang elected mayor at kung wala naman ang mayor sa Davao, ang vice mayor ang siyang aakto bilang mayor. Pero kung si Baste ang acting mayor, ibig sabihin may bakante na naman ang vice mayor seat. Therefore, kailangan ng acting vice mayor. Pero sino? Aba, Rodrigo Duterte rin. Enter, Rodrigo Rigo Duterte II, apo ni Digong, anak ni Congressman Paulo Duterte, bagitong politiko, nanalo bilang number 1 councilor. At sa batas, kapag may bakanting vice mayor at acting mayor ang nakaupo, at number 1 councilor ang siyang magiging acting vice mayor. Kaya ngayon, Mayor Rodrigo Duterte elected pero hindi makaupo dahil siya ay nasa The Hague. Kaya naman ang acting mayor ay walang iba kundi si Baste Duterte, ang vice mayor elect, at ang acting vice mayor si Rigo Duterte o Rodrigo Duterte II, councilor number 1. Naguguluhan ka ba? Hindi ka nag-iisa. Nagkakabaliktad na ba talaga? Ang dapat na mayor nakakulong, ang dapat na vice mayor naging mayor, at ang councilor naging vice mayor. Duterte pa rin lahat, pero nagkabaliktad ang mga upuan.
Sa halip na si Rodrigo Duterte ang namumuno bilang mayor, si Basti Duterte muna ang gumaganap. At sa halip na si Rodrigo Duterte ang bababa sa vice mayor role, which is legally impossible, ang apo niyang si Rigo ang umakyat, a family of 3 running a city of millions. Destiny o dynasty? Hindi na bago ang ganitong eksena sa Davao, kaibigan. 34 out of 37 years Duterte ang mayor. Ngayon, 3 Duterte na agad ang may hawak ng mga posisyon, mayor, vice mayor at councilor. Therefore, ang tanong, demokrasya pa ba o dynasty na to? Pero para sa mga Davaoenos, walang ibang pwedeng magdala sa lungsod kundi ang Duterte. Tanggap, sanay, sumasabay. Pero para sa ilan, bakit parang adli na ang Duterte sa gobyerno? Kung napanood mo ito, kaibigan, ng buo, di mo namamalayan kasi sunod-sunod na ang twist. Panalo si Rodrigo Duterte bilang mayor pero hindi siya makaupo. Therefore, si Basti ang acting mayor pero walang vice mayor. Therefore, si Rigo Rodrigo Duterte II ang acting vice mayor. 3 Duterte, 3 antas ng kapangyarihan, isang lungsod, isang apelido. Welcome to Davao City, where the mayor is in The Hague, the vice mayor is acting mayor, and the councilor is now acting vice mayor. Plot twist or nakaplano itong mangyari? Ano sa tingin mo, kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon. Hebreo 13 verse 8, si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa panahon ngayon, kaibigan, kung saan ang pamahalaan ay tila na ipapasa-pasa sa loob ng iisang pamilya, maraming Pilipino ang nalilito. Mayor pero hindi nakaupo, vice mayor pero acting lang, councilor pero biglang umangat. Nagkakapalit-palit ang pwesto, parang pwesto ng teleserye. Pero sa gitna ng kaguluhan sa politika, may isang pamumuno na hindi kailanman nagbabago. Yan ang ating Panginoon. Hindi siya acting, hindi siya absentee, hindi siya nakalimutan o kailangang iproklama. Siya ay hari kahapon, ngayon at magpakailanman. Habang sa mundo ang kapangyarihan ay tila umiikot lang sa pangalan at posisyon, ang paghahari ng ating Panginoon Kristo ay nakaugat sa pag-ibig, katwiran at katotohanan. Hindi mo kailangan ng boto para makalapit sa Kanya. Hindi mo kailangan maging number 1 sa listahan. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya, kaibigan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng pamumulitika sa mundo, turuan niyo po kaming kumapit sa iyong di nagbabagong kapangyarihan. Salamat po dahil habang ang mga tao ay nagpapalitan ng pwesto, ikaw ay nanatiling tapat na hari sa aming mga buhay. Gamitin niyo po kami para hindi lang sumunod sa gobyerno, kundi higit sa lahat, sumunod sa iyong kalooban. Ikaw po ang tunay na lider. Ikaw ang aming tanging pag-asa. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa paglinig na aming panalangin. At patuloy po ninyo gabayan ang mga leaders po na bagong nahalal at maging ang mga Duterte at maging ang aming Pangulo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig na aming mga panalangin sa pagdating sa samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.